Magandang araw! Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Ngayon alam ko na kung bakit hindi nagsasawa si pare sa'yo, Vivian. Paanas kong sambit sa kanya, alam ko na rin kung bakit baliw na baliw sa'yo dati pa si Mare. Sabi niya na tila nahihirapan. Iba ka talaga, Vivian. Ganito rin kaya si pare kay Cherry ngayon? Hinila niya ang aking batok at muling pinagdikit ang aming mga mukha. Napuno ng daing ang buong kwarto. Sumasabay din mula sa kabilang silid ng aking asawa at aking kumpare. Isang kahibangan. Iyan ang akala ko noong una. Anong klaseng asawa ang kayang pumayag na ipatikim ang asawa sa iba? Ngunit ang hindi ko alam, sa kasunduang palang yon, mahanap ko ang kakaibang thrill, ang kakaibang pananabik. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lloyd, hindi ko totoong pangalan. Ako ay 34 anyos mula sa Masbate. Dati akong supervisor sa isang sikat na mall. Ngunit nang mag-boom ang aming negosyo, ay tumigil na ako sa aking trabaho at nag-oversee na lamang sa negosyo namin. Habang ang misis ko namang si Cherry ay nagpa-part-time sa online teaching. 3 taon na kaming kasal ng aking asawa. Wala pa kaming anak dahil pareho rin kami ng nais na huwag na munang bumuo. Sa 3 taon naming mag-asawa, parang napakabilis ng panahon, Miss Roxy. Iba pala talaga pag kasama mo na sa bahay. Nawala na yung dating lambing, yung dating mga pananabik. Hindi naman sa wala na siyang time para sa akin. Pero parang routine na lang ang lahat. Hindi na kami masyadong nag-e-explore tulad ng dati. Iyon bang parang naglaho na ang excitement, yung kilig at ang pagiging active naming dalawa bilang mag-asawa. Pero hindi ko sinasabi ang mga yun sa kanya, Miss Roxy. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko, kaya lang, hindi ko mapigilang maalala kung gaano kami kasabik dati nung hindi pa kami nagsasama. Kaya siguro ay madalas akong sumasama kina Jasper at Vivian. Sila ay matalik naming kaibigan ni Cherry. Kumpare at kumari pa nga namin. Hindi tulad namin, makikita mo sa kanilang dalawa na mag-asawa kung gaano kasigla ang married life nila. Makikita mo talaga sa paraan ng paghawak nila sa isa't isa. Yung naroroon yung mga atraksyon sa pagitan nila. O pare tagay, sigaw ni Jasper habang nilalagyan ang baso ko. Teka lang pare, hindi mo na ako iinom ng masyado ngayon. Baka sermonan na naman ako ni Cherry eh. Tumawa si Vivian at umupo sa tabi ni Jasper. Grabe ka naman, Lloyd. Para namang masama ang konting saya. Sabi ni Vivian habang nakalingkis ang braso sa kanyang asawa. Napasulyap ako kay Cherry na abala sa kusina. O ikaw, Vivian, hindi ka ba naiinis kay kumpare kapag lasing yan? Minsan lang. Minsan kasi kapag natatamaan itong kumpare mo, mas lalong nagiging sweet at mas lalong nagiging hot. Pilya nitong sabi. Nagkatawanan kami, ngunit sa isip ko ay humihiling na sana ganun din kami ni Cherry. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging wild ang usapan. Typical barkada night, pero hindi ko inaakalang biglang babanat si Jasper. Alam mo paring Lloyd, buti pa kami nitong asawa ko. Kahit may trabaho, may oras pa rin kami sa isa't isa. Tsaka ito kasing asawa ko, magaling magdala. Baka gusto mong subukan para alam mo kung anong feeling. Bigla niyang sambit, halatang natatamaan na ng kalasingan. Napatingin ako sa kanya, pati na rin kay Maring Vivian. Nagtawanan silang dalawa, pati na rin si Cherry. Loko ka talaga, Jasper. Hindi ka nauubusan ng kalokohan. Natatawang sabi ng asawa kong si Cherry. Pero ako, hindi ko magawang tumawa ng matagal, Miss Roxy. Nagkunwari lang akong natatawa.
Pero sa loob ko, parang may kung anong kumakalabit sa utak ko. Nang makauwi kami ni Cherry at nahiga na sa kwarto, ay nakatulala lang ako. Subukan? Biro lang kaya yun? Bakit hindi ko maalis sa isip ko si Vivian ngayon? Naaalala ko ang mga tawa niya. Ang mga simpleng hawak niya sa balikat kanina. Yung malagkit na tingin habang nagtatawanan kami. Simula ng gabing yon, hindi na nawala sa isip ko si Vivian, Miss Roxy. Lahat ng kilos niya, bawat ngiti, bawat tingin, para bang may ibang kahulugan na sa akin. Isang hapon ay tinawagan niya ako. Nagpatulong ayusin ang kanilang gripo dahil nasa duty pa si Paring Jasper. Pagpasok ko sa sala, bumungad siya ng nakashort at maluwag na t-shirt. Parang normal lang. Pero sa paningin ko, masyadong maiksi ang shorts at masyadong revealing ang t-shirt. Uy, nandyan ka na pala, Lloyd. Pasensya ka na ha. Ganito lang ang ayos ko. Napakainit kasi. Sabi niya habang inaayos ang kanyang buhok. Napalunok ako at pilit na iniiwas ang aking tingin. Habang nasa ilalim ako ng lababo, ay narinig ko ang paglakad niya sa paligid. At bawat pagdaan niya, naaamoy ko ang pabango niya, Miss Roxy. Minsan ay nahuhuli pa niya akong nakatingin. Pero imbis na mailang, ngumingiti lang siya na parang nangaasar. Nang abutin ko sa kanya ang pamihit, dumampi ang kamay niya sa kamay ko. Ang lambot ng kamay mo ha? Sabi niya. Hindi naman, Mare. Wala naman akong ibang ginagawa kundi magmando sa aming negosyo. Sagot ko at pilit nang umiti. Siguro, gustong-gusto ni Mare kapag hinahaplos mo ang mga balat niya. Pwedeng patry? Pilya niyang sabi habang ako ay nagulat. Hinihintay kong dugtungan niya ng biro lang. Ang kanyang sinabi, pero wala. Tumalikod lang siya na may pilyang ngiti. Pagkatapos kong ayusin ang gripo, ay nagyaya siyang magkape sa terrace. Dumating si Jasper pagod mula sa trabaho. Buti nandito ka, Paring Lloyd. At least, may nakatulong kay Vivian. Sabi ni Jasper. Oo nga kung hindi, ewan ko na lang talaga. Dagdag ni Vivian bago tumingin sa akin. Buti na lang marunong ka ring mag-ayos ng kung ano-ano. Ayos lang yun. Basta may kape at libreng merienda. Biro ko. Meron ding ibang reward. Depende kung anong gusto mo. Sabi niya habang tumitig sa akin. Tumawa si Jasper, pero ako ay parang nabingi, Miss Roxy. Simula noon, parang naging sakit ang pangalan ni Vivian sa utak ko. Lahat ng dahilan ay ginagamit ko para lang mapadaan sa bahay nila. Minsan ay siya na mismo ang nagme-message. Paring Lloyd, may sira yung ilaw sa kusina Pwede bang ikaw na lang ang tumingin? Busy si Jasper Alam kong kaya naman niyang ayusin o bumili ng bago. Pero hindi ko tinanggihan. Isang gabi habang inaayos ko yung ilaw, naramdaman ko ang pagdaan niya sa likuran ko. Bahagya siyang dumikit at huminto sa tabi ko. Salamat, Lloyd ha. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kapag wala ka. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya at doon ko napansin kung gaano kami kalapit. Wala si Jasper noon at kami lang ang nasa bahay. Ang bilis ng tibok ng dibdib ko at sa unang pagkakataon, hindi ko inatras ang mga tingin ko, Miss Roxy. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin. Parang naghihintay ng kung anong susunod na mangyayari. Hindi na ako mapakali simula noong gabing magkalapit kami ni Vivian. Parang naiwan sa katawan ko ang amoy ng buhok niya. At ang tingin niya na parang may hinihintay. Kaya nang magkayayaan kami ni Jasper na uminom sa bahay nila isang Sabado ng gabi, ay agad akong pumayag. Nagsimula ang gabi sa tawanan.
asaran at konting inuman sa terrace. Kaming tatlo lang ang magkainuman ng gabing yon dahil may online class pa si Cherry. Si Jasper ang unang nalasing at napaidlip sa sofa. Naiwan kaming dalawa ni Vivian na nagkukwentuhan. Hindi ko akalaing mahilig ka palang tumulong sa mga gawaing bahay, pare. Sabi ni Vivian habang nagbubuhos ng alak sa baso ko. Depende. Kung may magandang dahilan. Sagot ko sabay ngiti. So magandang dahilan pala ako. Biro niya. Nagkatawanan kami. Pero ramdam ko na nag-iiba na ang ihip ng hangin. Nagkwento siya ng kung gaano kadalas wala si Jasper sa bahay. Kung paano siya minsang nababato na lang mag-isa. May lungkot sa mga mata niya habang nagsasalita. At doon ko naramdaman ang kakaibang udyok. Parang gusto kong punan ang kakulangang kanyang sinasabi. Bigla siyang tumingin sa akin, diretso sa mata. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Pero bago pa ako makapag-isip, inabot ko ang mga kamay niya. Hindi siya nagpumiglas. Bagkus ay hinawakan din niya ang mga palad ko. Lloyd, mahina niyang bulong, parang may alinlangan pa. Sabihin mo kung ayaw mo. Sagot ko pero hindi niya ako tinulak. Dahan-dahan akong lumapit. Nararamdaman ko na ang init ng hininga niya hanggang sa wala na kaming maging pagitan. Nagdikit ang mga labi namin. Sa una ay mabagal, pero unti-unting naging mapusok. Para kaming dalawang taong matagal nang nagpipigil at ngayon lang binitawan ang lahat ng inhibisyon. Napahinto kami nang marinig namin ang mahinang ungol ni Jasper mula sa sala. Napaatras si Vivian at nanginginig ang mga kamay. Lloyd, sandali. Bulong niya. Ano? Sagot ko pero imbis na tumigil, mas lalo akong naakit. Tumayo siya at mabilis na nagtungo sa kusina. Sinundan ko siya at bago pa siya makapagsalita, hinila ko na siya papalapit. Hindi ko na kaya, Vivian. Pabulong kong sabi. Saglit siyang pumikit at nang dumilat, para bang siya na mismo ang sumuko. Muling nagtagpo ang mga labi namin. Dati pa man, gustong gusto ko nang gawin sa'yo to. Hindi mo lang alam kung anong pagpipigil ang ginagawa ko. Sabi ko sa mababang boses habang pinapaulanan ng halik ang kanyang leeg. Rinig ko ang pagsinghap niya habang nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa kalasingan o dahil tuluyan na kaming nilamon ng kakaibang init, Miss Roxy. Sige lang pare, pagbibigyan kita ngayong gabi. Paanas niyang sabi. Sa pagkakataong yon, Miss Roxy, wala na kaming pakialam. Ang gabing yon ang naging simula ng lahat. Kinabukasan ay hindi ako mapakali. Pakiramdam ko ay mabibigat ang kamay ko sa bawat paghawak kay Cherry. Para bang kahit hawakan ko siya, hindi yun sapat para burahin ang nangyari kagabi. Ilang araw pa ang lumipas bago ko muling nakita si Jasper. Nagkayayaan kami ulit na magkita sa isang maliit na karinderya para magkape. Tahimik siya noong una at ako na ang unang nagsalita. Pare, may aaminin ako. Sabi ko halos hindi makatingin sa kanya. Yung sinabi mo nung lasing ka, yung tungkol kay Vivian, pare hindi ko sinasadya pero tinuloy mo? Putol niya sa akin. Malamig ang boses. Gulat akong napatingin sa kanya. Nadulas sa akin si Vivian. Pare nung sinabi mo yun, akala ko totoo. Tumawa siya ng mapait at may bahid ng galit. Lloyd, lasing ako nung sinabi ko yun. Akala mo ba gusto kong may mangyari sa inyo ng misis ko? Anong klaseng asawa naman ako kung sakaling seryoso ko doon?
Nanlamig ako, Miss Roxy. Parang biglang bumagsak ang lahat ng dugo ko sa katawan. Pare, pasensya na. Hindi ko gustong masira yung tiwala mo. Pero kita ko sa mga mata niya, hindi yun simpleng galit. May halong selos at pride. Alam mo, Lloyd, sabi niya at bahagyang nakangisi. Kung ganun ang trip mo, baka oras na para maging patas tayo. Umiling ako at hindi makapaniwala sa aking narinig. Anong ibig mong sabihin, pare? Si Cherry. Simple niyang sagot. Kung nagawa mo yun kay Vivian, baka pwede ko ring tikman si Cherry. Fair game, hindi ba? Jasper. Pero hindi ko na siya napigilan. Kinagabihan, hindi umuwi si Jasper agad. Sa halip ay dumiretso siya sa bahay. Si Cherry ang nagbukas ng pinto. Wala akong nagawa kundi tingnan ang mahabang titigan nila bago siya pumasok. Ako na lang ang maghahatid kay pare sa gate. Sabi ni Cherry makalipas ang ilang minuto. At doon ko narinig ang mahinang tawa ni Jasper. Sinadyang marinig ko yon. Sa gabing yun, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kinumpronta ko si Cherry. Cherry, anong ginawa niyo kanina ni Jasper? Bakit? Wala, nag-usap lang kami. Sagot niya pero halata sa pisngi niya ang pamumula. At doon ko na-realize, sinadya ni Jasper yon, Miss Roxy. Sinadya niyang iparamdam sa akin ang selos na ako mismo ang nagsimula. Paglipas ng ilang araw, muli kaming nagkita ni Jasper. Hindi ko alam kung galit pa siya o ano. Pero doon niya sinabi ang hindi ko inaasahan. Lloyd, pare, ayusin na lang natin to. Kung hindi natin kayang pigilan, gawin na lang natin pareho para patas. Hindi ko alam kung ano ang kasunod na naging usapan namin ng araw na yon. Ang tanging alam ko lang ay napapayag ako sa kasunduang hindi ko tiyak kung ikasisi ako o pagsisisihan sa huli. Hindi ako mapakali ng buong linggo. Ang sinabi ni Jasper na patas na lang ay parang nag-ukit ng marka sa utak ko. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil nasimulan na namin. Siguro dahil ayaw ko nang ako lang ang may kasalanan. Sabado ng gabi yun, nagkayayaan ulit kami sa bahay nila. Si Vivian ang nagbukas ng pinto at tila walang nangyari sa amin noon. Pero ramdam kong pareho naming naaalala ang mga gabing yon. Si Cherry, tanong ni Vivian habang nagkakape kami. Papunta na raw. Sagot ni Jasper, kunot ang noo pero may ngiti sa gilid ng mga labi. Pagdating ni Cherry, parang kabado siya. Halata sa paraan ng pagkilos niya na may idea siya kung bakit kami naroon. Umupo siya sa tabi ni Jasper. At doon nagsimula ang mga biruan. Cherry, sabi ni Jasper, kunwari ay kaswal lang. Baka naman pwedeng ako naman ang makausap mo ngayong gabi. Napatingin si Cherry sa akin. Nakakunot ang noo na parang nagtatanong. Imbis na sumagot, tinungga ko ang alak at tumango na lang. Tumayo si Jasper papunta sa kusina. Maya-maya pa ay tinawag niya ang pangalan ni Cherry. Naiwan kami ni Vivian sa terrace. Tahimik lang siya noong una. Pero maya-maya ay nagsalita siya. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ko. Parang mali lahat ng to. Kung ayaw mo, pwede namang hindi ituloy. Sabi niya pero halata sa boses na inaakit niya ako. Napalunok ako. Pero gusto mo ba yung nangyayari? Hindi siya sumagot, Miss Roxy. Sa halip ay hinawakan niya ang mga kamay ko at dinala sa dibdib niya. Hindi na kita pipigilan kung gusto mo.
At doon nawala ang huling pag-aalinlangan ko. Lumapit ako at hinalikan siya. Tumayo siya at tinulak ako pabalik sa pagkakaupo. Napadaing ako sa ginawa niya. Tila nag-alab ang buo kong pagkatao. Alam mo pare, hindi naman masama ang setup nating to. Masarap din naman pala ang paminsan-minsang pagtikim ng ibang putahe. Sabi niya habang abala ang mga kamay. Maging ang mahinang tawanan ni Jasper at Cherry ay rinig namin. Bawat halakhak ni Cherry ay parang karayom na tumusok sa dibdib ko, Miss Roxy. Pero imbis na tumigil, mas lalo akong naging agresibo. Lloyd, bulong ni Vivian sa gitna ng halik. Wala na tayong atrasan ha? Imbis na sumagot ay hinila ko siya sa batok at muling sinakop ang bibig niya. Rinig rin namin ang paminsan-minsang singhap sa kabilang kwarto na mas lalong nagpasiklab sa aming mga damdamin. Mula ng gabing yun, Miss Roxy, hindi na ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang imahe ni Cherry na humahagik-hik sa kabilang kwarto, habang si Vivian naman ay nasa ilalim ng aking mga palad. Guilt, excitement, selos, halo-halong emosyon na parang hindi ko maipaliwanag. Hanggang isang gabi ay nag-message muli si paring Jasper. Pare, open ka ba next weekend? Sa amin ulit. Hindi ko na pinag-isipan kung ano ang ire-reply. Game. Dumating ang araw ng Sabado. Dumating ako sa bahay nila Jasper na may kakaibang kaba. Pagpasok ko ay sinalubong ako ni Vivian. Hi Lloyd. Ngumiti siya ng mapanukso. Kamusta? Sagot ko at halos matuyo ang lalamunan ko. Sa sala ay naroon na si Cherry. Si Jasper naman ay nakangisi na parang proud sa ginagawa niyang plano. Okay, sabi ni Jasper. Hawak ang baso ng alak pero hindi umiinom. This time, walang excuse. Alam na natin ang ginagawa natin. Kung ayaw nyo, pwedeng umatras. Tumahimik ang lahat. Lumapit ako sa aking asawa. Marahan, parang sinusukat kung tatanggi siya. Pero hindi siya umatras. Sa halip, siya ang unang humawak sa braso ko at pinatong sa mga bewang niya. Lloyd, mahina niyang sabi, parang may halong takot at pananabik. Sigurado ka ba? Tanong ko, kahit alam kong wala na rin akong balak umatras. Ngunit nagulat ako nang bigla niya akong siniil ng halik. Sa pagkakataong yon, kami ng aking asawa. Parang bumalik kami sa dati ni Cherry. At mas lalong nagpaalab sa nararamdaman namin ang isipin na naroon si paring Jasper at maring Vivian. Lumipas ang ilang linggo at hindi ko na mabilang kung ilang beses na ulit ang mga ganong mga tagpo. Mas naging madalas ang pagpunta ko kina Jasper pagkatapos ng gabing yon. Hindi na kami umiinom, wala nang palusot. Diretso na. At tuwing umaalis si Jasper para bumili ng beer, nagkakatinginan na lang kami ni Cherry. Parang naghihintay ng senyales. Ngunit aaminin ko, Miss Roxy, mula nang nangyari ang setup namin yon, parang mas naging aktibo rin kami ni Cherry. At mas na-appreciate namin ang isa't isa. Tulad na lang nung nakaraang gabi. Sa bahay namin ang usapan. Sina Jasper at Vivian ay nasa kusina. Nagbibiruan habang nagluluto. Naiwan kami ng aking asawa sa sala. Babe, hindi ka ba natatakot kung saan kaya maaaring humantong itong setup natin ganito? Tanong ko sa kanya. Hindi. Lalo na't maganda ang naitudulot nito sa ating dalawa. Sagot niya,
Namumungay ang kanyang mga mata at bago pa ako nakapagsalita, siya na mismo ang gumawa ng hakbang. Cherry, bulong ko pero hindi ko na siya tinanggihan. Mula doon ay naipahayag na naman namin ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ilang beses pa namin ginawa yun sa harapan ni paring Jasper at Maring Vivian. Habang tumatagal ay mas lalo lamang umiinit. Ngunit may mga pagkakataong bumibigat ang aking dibdib tuwing naiisip kong tila nagbabago na ang asawa kong si Cherry. Isang gabi habang natutulog siya sa tabi ko, hindi ako mapakali. Gusto kong matapos ang lahat. Ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan na aming ginagawa. Habang nag-aalmusal kami, ay napatingin ako sa kanya. Babe, tawag ko. Tumingin siya, hindi inalis ang tingin sa tinapay na hinihiwa niya. Pwede ba tayong mag-usap? Halos pabulong kong sabi. Napahinto siya saka tumingin sa akin. Tungkol saan? Huminga ako ng malalim. Hindi na ako masaya sa ginagawa natin. Yung setup natin kina Jasper. Pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala. At maging ikaw, parang nag-iba na. Tahimik siya sandali. Saka ngumisi na parang may bahid ng hinanakit. Hindi ba? Ikaw ang nagsimula niyan, Lloyd? Malamig niyang sagot. Hindi ba? Ikaw ang unang nagbukas ng pinto kina Jasper at ako lang ang sumabay sa laro mo? Hindi ako agad nakasagot, Miss Roxy. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Hindi ba't ikaw rin ang unang tumikim sa kumari natin? At ngayon, para kaming mga laruan na pinagpapasapasahan niyo lang. Bumagsak ang mga luha niya. Gusto kong magsalita, pero parang may humarang sa lalamunan ko. Gusto ko siyang hawakan, pero parang nanigas ang buo kong katawan. Umalis siya sa mesa. Iniwan akong nakatitig lang sa tasa ng kape. Parang binabasag ang tenga ko sa sarili kong konsensya. Gusto ko sanang sabihin kay Jasper na tapusin na rin ang lahat. Pero sa tuwing naiisip kong mawawala si Vivian sa buhay ko, para akong kinakapos ng hininga. Ngunit naiisip ko rin ang aking asawa, Miss Roxy. Naiisip ko kung ano ang ginawa ko sa kanya. Kung paano ko dahan-dahang sinisira, maging ang tingin niya sa sarili niya. Oo, natikman ko ang matinding kasiyahan. Oo, naranasan ko ang init na matagal kong hinahanap. Pero ngayon, mag-isa akong nilalamon ng guilt at takot na baka isang araw, bumagsak ang lahat sa harap namin. At wala ni isa sa aming apat ang makapagsalba. Naguguluhan na po ako, Miss Roxy. Hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Sana ay matulungan po ninyo ako. Ganon din ang inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang, Lloyd.